Hometown rejection po ang dinanas ng mahal na pong Jesus Nazareno nang umuwi siya doon sa kanila at nagturo. Hindi siya kinilala dahil siguro masyadong pamilyar, masyadong ordinaryo. Maring nakita nila siyang lumaki, umalis doon, at pagbalik ay nakakagawa na ng mga kababalaghan in its positive sense. Hindi sila sumampalataya. Na-miss tuloy nila ang kahanga-hangang mga bagay na maaaring nagawa sana niya para sa kanila. May mga pagkakataong inaabot tayo ng mahal na pong Jesus Nazareno sa mismong pagiging pamilyar natin sa Kanya. Tayo na halos taga rito na. Tayo na laging nakikita ang imahe niya. Maring hindi na ganun ka-intense ang nararamdaman natin sa bawat sulyap at kaway kumpara sa mga nanggagaling pa sa malalayong lugar at nagpipilgrimage dito, gaya ng isang pari kahapon, umiiyak sa galak, umiiyak sa pasasalamat. Ilang beses siyang nag-post sa kanyang homilya. Halos mahirinan sa bikig sa kanyang lalamunan sa pagtanaw ng utang na loob sa mahal na poong Jesus Nazareno. Ilang beses na raw siyang na-revive. Naririnig ko kasi na andun ako nagpapakumpisal, 9:00, si Father Ferdy. Napaka-powerful para sa akin, at least, yung humiliyang iyon na sharing niya ng kanyang karanasan kung paano gumagawa sa kanya ang mahal na poong Jesus Nazareno. Napaka-intense ng kanyang emosyon. Naisip ko tuloy, nanggagaling pa siya doon sa malayong baryo sa Zambales. Pumupunta siya dito tuwing Martes para magdasal, magkumpisal, magpasalamat. Samantalang ako'y naandito lamang sa likod. Dumadaan-daan lamang ako dyan. Hindi man lamang makakaway. Siguro masyado ng pamilyar. Sanay na. Maring hindi na ganun kasabik ang ating puso na makasalamuha siya kumpara naman sa mga parokyano at debotong naaabot ng dalaw Nazareno sa iba't ibang panig ng kapuluan. Maaring nasanay na nga tayo sa pang-araw-araw na himala sa ating buhay. Ang walang humpay niyang ipinagkakaloob sa ating mga kamanghamanghang mga bagay na karaniwan na sa atin. Pero ang nasisigurado po natin, mga kapatid, inaabot niya tayo kung paano niya inaabot yung mga nabanggit natin kanina, yung mga parokyano sa malalayong mga parokya na dinadalaw, yung mga nagpipilgrimage, nagbibiyahe galing pa sa Visayas at Mindanao, sa South at sa North ng Luzon para makapunta dito sa simbahan natin sa Quiapo. Nagkakaiba-iba tayo ng antas at level ng pagmamalay at pagtugon sa kanyang pagre-reach out sa atin. Ngayon, mas maigi ba yung mas intense? Mas maigi ba kaysa sa karaniwan? Sa tingin ko, mga kapatid, ay walang punto para pagkumparahin.
Pare-pareho tayong inaabot. Pare-pareho tayong tumutugon. May mas intense nga lamang at may mas karaniwan. Ang hamon sa ating araw-araw nang naririto, makatugon din sa karaniwan. Makatugon din sa ordinaryo. Paano? Kung ito ang susi, paano natin gagawin ang pagtugon? Unang-una, hindi naman itinatago ang susi. Ibinibigay sa atin ang susi. Nagtaka siya, bakit hindi sumampalataya sa kanya? Sa madaling sabi, ang susi ay kilanlin lang po natin siya. Kilalanin natin siya. Ito po ang susi para makagawa siya sa atin ng higit pang kamanghamanghang mga bagay. Kung dito po tayo nagkukulang magkaminsan, kilanlin lang po natin ang ating pagkukulang, gaya ni Haring David sa unang pagbasa. May mga palatandaan naman kasi para malaman nating nagkukulang na nga tayo. Uusigin ang ating budhi. Mahihirapan ang ating kalooban. Mabuti po siguro kung pakikinggan natin yung ating budhi at kalooban. Ano kaya ang sinasabi sa atin ng ating budhi? Bakit parang kinukurot ang aking puso? Bakit parang salaming basag na sumusugat sa aking konsyensya ang aking kamanhiran at ang aking karamutan para maging available sa aking kapwang nangangailangan? Ito po yung mga palatandaan na inaabot tayo ng mahal na pong Jesus Nazareno sa mga karaniwan, sa mga ordinaryo. Ang kailangan po natin magmalay. Malayin natin. Maging aware tayo sa nangyayari sa atin. Si Haring David, sabi natin kahapon, dumating ang punto sa kanya na parang inihagis na niya ang puting tuwalya. Kumbaga sa boxing. Sinabi niya, ako na lamang ang sisihin. Pupugutan mo ng ulo yung ng uyam sa akin. Baka naman nga karapat dapat na akong uyamin. Hayaan mo nang ako na magdala nito. Kumbaga, tama na ang karahasan. Ngayon, sa ating unang pagbasa, ang Panginoon mismo ang nagsabi sa anghel na tama na, napakarami na pinatay. 70,000 yata ang pagkarinig ko sa pagkakabasa kanina. Napakarami na. Tama na ang karahasan. Tama na ang pagpatay. Bigyan natin ng pagkakataon ang kapayapaan na maghari sa ating mga budhi at kalooban. Humantong dinawa sa pagsisisi at paghingi ng tawad ang pag-uusig sa ating budhi at paghihirap ng ating kalooban, gaya po ng nangyari kay Haring David. Lumapit lang po tayo sa harapan ng Diyos at aminin ang ating kasalanan. Lagi pong may ilaw sa buong maghapon ang mga confessional boxes diyan sa inyong kaliwa. Ayan ho. Ibig sabihin may mga pari diyan na naghihintay ng inyong pagbabalik. At matatamo natin ang kapatawaran. Magbabago maging ang pasya ng Panginoon. Alam nyo, doon ako kuminsan nagfo-fall Kaya bang baguhin ng ating panalangin ang kaisipan ng Diyos? Duda ako doon kuminsan. Ano ba ang power ng aking panalangin para baguhin ang naipasya na ng Diyos?
Si Haring David, kung inyong napansin, hindi naman siya nanalangin ng verbal o directly, pero ang kanyang aksyon, ang kanyang ginawa, ang kanyang pasya, ang kanyang pagsisisi ay nakita at ikinonsider ng Panginoon at nagbago ang kanyang pasya. Minamahal kong mga kapatid, lakas at pag-asa po ang hatid sa atin ng ating mga pagbasa ngayong araw na ito. Nang sabihin po niya na sa ibang sitas ng Ebanghelyo, itinuturing ko na kayong hindi na iba sa akin, naiintindihan din po niya na ang pagkakaibigan niya sa atin o yung paglapit niya sa atin, yung sinasabi natin kanina na yung pag-abot niya sa atin sa grand and extraordinary man o sa ordinary at karaniwan, ay paglakad din po sa landas ng pagiging tao at pagdaranas ng ating mga dinaranas, positibo man o negatibo, maliban sa kasalanan. Sa pagtanggap po natin maya-maya ng banal na Eucharistia, madama po nawa natin ang pagdamay niyang ito at pakikisangkot sa ating mga dinaranas. Siya po kasi mismo ay dumanas nito. Yung iyong pinagdaraanan ngayon, maaaring dinanas din niya. Yung rejection na dinanas niya noon at yung rejection na dinaranas mo ngayon, higit pa na di hamak sa kaya nating agwantahan.